Yun naman ay muling bumalik ang ating principal pababa ng basement. Nang? Senator Bato? Si Senator Bato pumasok. Okay. Senator Bato. Senator Bato. Okay, para bago. Kasi may mga city engineers na, Frank, kasama na rin siya. Kasama na rin siya sa baba. Maghukay. Hukayin ulit kasi pakapresko pa. Doon malalantad yung napakalalim na hukay na nauna nating na-flash na ipakita sa video sa buong mundo. Itong itong ginagawa nilang tunnel. Nilang ginagawa. Sa ginawang hukay ng ating kapulisan. Yan, before that, patong-patong na mga kahoy ang nilagay nila ka Eric, yung location na umano'y doon yung lugar kung saan hinukay. Pero I think this is Paul right now. Yeah, si Ayan, Paul. Nakasakay. Ay. Malayo at malawak kasi ito. Ayan, so ito yung footage natin. So, ito ang ating live feed ngayon. Going to 18, gate 18, ating tinatawag. At yan po, kasalukuyan, nakikita po natin, yan po ang Kingdom of Jesus Christ compound. Ganyan po kaganda. Kita mo naman kung gaano kaganda na binaboy lang ng ating kapulisan. For 14 days. Karating lang natin dito sa sa gate 18. Naka-standby tayo kasi ito yung karating lang natin dito sa gate 18 at medyo nauna-una lang ako pero nakakonvoy na yung mga principals natin papunta dito sa may scanner area. Mga ka-partner. So para matingnan yung sitwasyon, nagbarikada na tayo dito ng para kung tanungin bakit nagbarikada tayo dito ng mga gulong. Kasi para maipaliwanag din natin na may mga kontrabando, may mga makina, may mga bagay na ipinukuslit ang mga kapulisan na hindi na dumadaan, ayaw ipadaan doon sa scanner natin. Diretso lang, itinatakbo nila. So para makita ngayon ng mga senador natin kung ano talaga yung sitwasyon ngayon dito sa loob ng KOJC compound. Tuloy-tuloy, ito na. Ang ganda ng Kingdom po, no? Yan, nakita natin ang facade, ganda ng Kingdom. Yung front side of the building. Yes. Libreng tour na rin ito, mga kapartner, para sa mga senador at iba pang mga media entity para makita kung gaano kaganda yung lugar na pinalahura lang ng mga kapulisan dahil sa mali pa na sistema at proseso ng pagsilbi ng arrest warrant, mga kapartner. At itong gusto nilang agawin, Paul, no? Napakaganda ng compound na ito at binuhusan ito ng pagsusumikap, sakripisyo, pawis at paghihirap ng bawat isang miyembro ng KOJC sa pamumuno ni Pastor Kibuloy, tapos sasalaulain lang at babastusin ang ganito kagandang lugar at may attempt pa na illegal na okupahin for as long as gusto ng pulis na manatili at wala na sa batas kundi nasa puwersa na ang ginagamit. Ito ka Eric, si Senator Bato de la Rosa. Nakita na natin si Senator Bato. Pumunta na dito sa may scanner area. Ayan, Senator Robin. Ayan, pumasok dito. Dito na sila. Ayan. Tuwang-tuwa ang mga tao na lumayas na mga pulis ni Torre at ni Marbil. Ayan. So, papasok ito, Paul, sa Kingdom? Papasok na to dito. Hindi, sa scanner area muna. Scanner area. Going outside. Ito yung gate 18. Gate 18. Scanner area. Okay. Ito yung scanner area. Ito yung gate na iniwasan ng mga police, Brother Franco, na dumaan sa scanner and check inspection sapagkat nagpupuslit sila ng construction material at kung ano-ano, mga drilling materials. Diba? Ayan, may scanner. Ayan ang nakita natin. Sa may scanner area, palabas. So, kausap ngayon si Brother. Sige. Okay, para ma-check na mo, sir. Kami na sir, hand grenade, police, gusto nila, sir. So, dito sila magi. So, dito sila magi, sir. Doon sa kabilang gate, pinero silang bukas kasi wala kami scanner doon. So, lang pinukuplitan nila doon po, sir. So, ito ginawa talaga namin. Gusto lang agawin dito, gusto lang kontrolin. Hindi pwede, sir. Kasi bakit kami naka-intercept ng hand grenade? Bakit kami naka-intercept ng mga hindi pulis, ginamitan ng pulis, mga taga-hukay pala, sir. Pangit din yun, sir. Kaya instead, wala mga names, dito pala mababara sila. Kaya nagkakaroon ng commotion dito kasi pilit ang pinapasok, yung mga kontrabando po na hindi namin alam. Baril ba yan? Bomba ba yan? Droga ba yan? Buto-buto ba yan? Ayaw nilang ipacheck. Kung wala kang tinatago, dapat ipakita mo. Yun po, kaya hinarang namin itong mga sasakyan. Pilit lang po kung pangalisin doon sa sasakyan. Hindi pwede, sir. Dumaan siya sa proseso para for our safety din.
Kasi pinapalusot nyo lahat kahit po illegal na mga kontrabando. Yun po, doon na sila dumadaan sa kabila kasi triggeras na nilang buksan yung gate po doon. Sumurya ka? Opo, doon po. So, kapatapos lang magpaliwanag ni Ricardo Catiel, ang ating current minister dito, nalipanunod ko ano para yung nangyayari sa loob noong mga nakaraang mga oras, nakaraang mga araw. Habang nagkakaroon na ng paglusob itong mga kapulisan dito sa loob ng POC. Diyan maganda, at least. Correct. Go ahead, Paul. Ang maganda dito ka, Eric, no? Yes, Paul. At least, nakita na mismo, nasaksihan mismo ni Senator Robin. Kasi una, si Senator Bato de la Rosa lang. At least ngayon, si Senator Robin din mismo, nakapagpaliwanag tayo. Andyan sa ang ating resident minister na si Carlo Catiel, na ipinaliwanag kung paano ipinapasok ang mga kontrabando ng ating kapulisan. Diyan nakita yung granada, diyan nakita yung kung ano-anong gamit nila pang mga drilling materials, at iba pang mga bagay na dapat idinadaan sa scanner. Kaya nagkakaroon, di ba? Lagi nagkakaroon ng kasi bawal yung drilling materials, mga kababayan, sapagkat warrant of arrest ang kanilang misyon. Hindi po para magwasak at magkalkal ng lupa. So tama lang na hinaharang sila. Ngayon, sinasabi kanina ni Brother Carlo Catiel sa mga senador natin, Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa, that we are checking them for our safety and protection. Kasi kami po ang matatamaan din kung may mangyaring mga illegal at kontrabando at pwedeng ibintang sa kanila yon, Brother Franco. At mukhang malinaw naman ang pagpapaliwanag na yon. Frank, balikan natin, is Paul Montibon still on the line? Yes, Paul. Partner. I think medyo nawala na ng signal, pero bagamat wala na si Partner Paul, ipinaliwanag naman na maayos ang mga lugar na pinuntahan ng ating mga babubutihing senador na kung saan sila mismo saksi kung paano winasak yung gate, kung paano nila dinesecrate ang ating bahay-sambahan, kung paano nila sinira ang ilan, kung paano nila binalahura ang basement kung saan sana'y malinis dapat. Pinakita natin ang total destruction ng ating kapulisan na bagamat ang iilan ay natapalan nila ng semento yung kanilang hukay. Pero walang kawala sa ating mga documents na pinalabas natin noong mga nakaraang araw ang kanilang ginagawang paghuhukay. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga butihing Philippine National Police na rariyan sa loob, na nagbibigay sa atin ng mga impormasyon bagamat hindi man natin magawa, pero ang iilan sa kanilang mga kapwa-pulis na may ginito ang puso ang nagbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ang katiwalian na ginagawa ng kanilang mga commander, ng kanilang hepe sa loob ng KOJC compound. Frank, kanina narinig ko sa ulat ni Brother Paul Montibon the presence of engineers coming from the City Engineering Office ng City Government of Davao, at kinukumpirma nila na preska pa ang pagkakagawa ng semento. So they are an authority also, mga kababayan, itong City Engineers Office at mga engineers ng City Government of Davao, na hindi po sila pinayagan kahapon na mag-preliminary inspection. Pero by the way, balik phone patch muna si Brother Paul Montibon at pakikinggan natin ang karagdagang ulat. Ayan, malino ka, Eric. Bilis lumubog na. Ito, nagpapakita to. Tayo, mga ka-partner, nagpapakita tayo sa Gate 18, doon sa may scanner area. Ngayon naman ay muling bumalik ang ating principal pababa ng basement. Basement. Bumalik. Basement ng Jose Maria College. Ng Jose Maria College. Okay, sige. Oo. Sino nandyan, Paul? Sino pumasok? Senator Bato? Si Senator Bato pumasok. Okay. Senator Bato. Senator Bato. Okay, para bago. Kasi may mga city engineers na, Frank, kasama na rin siya. Kasama na rin siya sa bumaba. Ewan ko ngayon, bumalik ulit sa loob ng basement. Sige, Paul. Take partner, yung pinapakita sa ating video ngayon sa kasalukuyan, ito'y nagpapatibay na bagong gawa lang talaga yung semento. Kasi may iilan silang ginamit na device, o ngayon gagamitan nila, na talaga naman malambot yung semento na... Preska. presko pa.
Diba ka, Eric? Kaya lalabas mga kapartner, kung ito na ay pag-uutos ng legal counsel, city engineering, no? hukayin ulit kasi pakapresko ka, doon malalantad yung napakalalim na hukay na nauna nating na-flash na ipakita sa video sa buong mundo. Itong ginagawa nilang tunnel na gusto nilang na plano nilang tunnel, bunker, na plano nilang ipaako dito sa KOJC para bilang pagtatanim nila ng ebidensya na may illegal at may krimen na ginagawa dito sa loob ng KOJC. For 14 days, wala pa silang napatunayan. For 14 days, wala pa silang nakita na Pastor Apollo C. Kibuloy. And for 14 days, talagang pagbabayaran nila lahat ng mga kasamaan, katiwalian na ginawa nila dito sa loob ng mapayapang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga para sa akin, sabi ko nga, this is the day of judgment para sa kanilang lahat. Kaya ang lahat, hindi lang commander, hindi lang general, lahat ng nag-utos at sangkot sa operasyon na ito na illegal, mananagot sa batas. Yes, mga kapartner. Correct, partner. At sinasaluduhan din namin ang pagpupursige ni Senator Bato de la Rosa. In fairness, Partner Paul, kami natutuwa at ang ating mga kababayan dahil nakita natin yung puso ni Senator Bato de la Rosa sa nangyayaring investigasyon ngayon. Hindi niya tinatantanan at gusto niya talagang patunayan. Dito, bagamat siya ay naging hepe ng Philippine National Police, ay pinapakita niya na kung saan siya pumapanig. Kung may maling ginagawa ang ating kapulisan, ay talaga namang kailangan patunayan sa taong bayan na mali sila. Diba ka, Eric? Brother Paul, tama ka, Brother Franco. And we also salute that in spite of limitations, Paul, nandyan si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, and Senator Amy Marcos as confirmed today to reinforce. Wala pa daw ka, Eric. Wala pa si Senator Amy? Amy, yeah. Okay. So, tatlo lang senador. Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, and Senator Bongo. Tama yung punto na yun, Brother Paul, no? Kasi kung hindi ito pinursige, nagpapatuloy pa rin ang kriminal at illegal na ginagawa ng mga pulis sa pagwawasak ng property, lalo na sa eskwelahan na halos mahigit 1 linggo na walang pasok po ang mga kabataan at mula all levels ng academic program. Ayun, butas nga. Diba? Lubog agad. So, lubog na. Malambot ang lupa. Malambot. Ayan, tusok. So, klarong-klaro, ito yung mga taga-City Engineers Office ng City Government of Davao. Hindi po sila KOJC workers. No? So, anong mga agencies na mga nandyan for the inspection, Paul? Nakita natin kanina, bukod doon sa mga opisina ng mga principal natin, wala naman dito si Senator Amy Marcos, ay nakita natin dito from City Engineering Division at may mga pumunta dito na from the Commission on Commission on Human Rights, no? CHR andito. Maliban lang doon sa mga miyembro ng mga media na pinapasok na rin natin both from national